Nahanap po namin si Estabillo. Estabillo. Ay, dito pa rin. Doon pa rin po sa bahay po nila. Bagamat 17 taon na ang lumipas, halos pareho pa rin ang itsura ng maliliit na iskinita ng Payatas. Ay, parang ito pa rin, natatandaan ko. Tao po! Tao po! Yes po. Ay! Ate Nis! Kamusta po? Pero ang kapansin-pansin, malaki na ang ipinagbago ng loob ng kanilang tahanan. Ang sementong sahig, napalitan na ng tiles. Ang mga lumang gamit na dati napupulot lang nila sa basura, napalitan ng mga bago. At may ref na kayo. Yes. Sige nga. Baka naman pagpag pa rin ang laman. Hindi na po. Sige po. Ayan. I'm so proud of you. Thank you. Yes. Meron na po talagang legit na mga ulam. Yes po. Galing. Nagaling sa palengke. Ang Yan. dami galing sa palengke. Yes po. Yan. May mga itlog, may keso, di ba? May dati nun wala. Wala kayong ref dati? Wala. Di ba wala? Doon lang diretso, pagpagpag lang eh. Meron na kaming mga ganyan. May paganyan na kami. May blender. Yes. Oh, may second floor pa rin. Umakyat ako Yes dati po. dito eh. Yes po, kahoy pa siya dati. Ah, bakit? Iba na ngayon? Oh, syempre. Oh, sige nga, halika nga. Umakyat tayo. Syempre, iba na siya ngayon. Dati wala ito. Meron siya, pero kahoy. Ako sa second floor eh. Pero kahoy po. Diba? Semento? Yes po. Oh, ay, 4 ang kwarto. 4 ang kwarto. So, Yes siya. po. Yes po. Oo, kasi ay, ang galing naman. Yes, kwarto ng bunso. Kwarto ng bunso. Yes po. Tapos ito, Tapos ito, kwarto ni Jonalyn. kwarto ni John na din. Mahilig sila sa bag, ha? Tapos may terrace na kami para lalagyan ng iba naming kagamitan. So, siya yung may terrace. Yes! May pa-terrace na. Siyempre po, dito na naman sa sampay, hindi na sa lababa, di ba? May Nakakatuwa washing na, naman. dati laba-laba lang. Oo, may washing machine na. Hindi nakuha sa basura. Hindi, binili na yan. Susyol! Ganun na. Ganun na yung mga binili na po. Binili na. Yes. Talaga, oh. Plantita ka pala. Siya. Ah. Green thumb siya eh. Siya. Ako hindi, baka mategi ang halangan. Pero ang pinakamalaking pagbabago, nakita ko sa pader ng kanilang munting tahanan. Oh my God! Lahat na, nakatapos na. Natapos na sila lahat. Yes, isa na lang yung bunso. Social worker din. Second year, di ba? Congratulations. Thank you. 2 college, tapos mga senior high graduate na po. Yes. Oh my God! Di ba? Ano yun eh? Puhunan ng sikap, tiyaga, at pangarap. Di ba? Siyempre may pangarap. And God's will. Di ba? Yan ang bahay niyo. Alas 4 ng madaling araw, gising na si Ningning para mamalengke. Pero sa palengke, Ano yun? After nung American docu, parang realization for me. Kasi parang naisip ko na oo nga yung mga anak ko naglalakihan na, mag-aaral na ng high school, college, soon. Kung dun lang ako sa basura, hindi po siya realistic para sa akin na mangyayari yung mga pangarap ko para sa mga anak ko. Tapos, bumuo na po ako ng pangarap ko, yung pagsisikap po naming mag-asawa that time. Dinagdagan po namin ng sipag. Nagtrabaho sa isang patahian ng basahan si Ningning. Mahaba man ang oras at maliit ang kita, tinuruan niya ang kanyang sarili na magtiyaga. Lumabas ako sa comfort zone ng dating for 11 years, 14 years akong nag-scavenger. Doon lang ako eh. Kasi yun lang yung alam kong makakasurvive. Opo, yan yung nandyan. May mga pagkakataong gusto na lang niyang bumalik sa nakasanayang basurahan. Pero lahat ay nagbago nang matanggap niya ang kanyang unang sweldo.
Tapos yung unang-unang kita ko sa basahan na ganyan, kumita pa ako ng 600 pesos. Tapos yung 600 pesos po na yun, binili ko siya ng lechong manok, buo. Tapos pinakain ko, uwi kami. Nakain ko dito, yun yung pinagsalusaluhan ng mga anak ko. Naiyak ako. Kasi parang, yun yung first time nakakain yung mga anak ko na hindi galing sa pagpag. Iyak talaga ako kasi para bang, ay may pwede pala. Pwede palang gano'n. Pwede palang kumain ng hindi basura. Pwede palang nang hindi kumain ng hindi basura. Kaya yun po yung naging motivation ko na, kailangan ko talaga magsikap. Makalipas ang ilang taong pananahi ng basahan, nakapasok si Ningning at ang kanyang asawa sa isang NGO. Pareho silang nagsikap at nagtiyaga. Kung dati, maaga siyang gumigising para magtungo sa tambakan, ngayon hindi na basurahan ang kanyang patutunguhan. Operations Officer na ngayon si Ningning ng Woven.ph, isang NGO na tumutulong sa mga babaeng naghahabi ng banig sa Samar. Ayon kay Ningning, malaking bagay na may organisasyon na nagtiwala sa kanya. Tuloy-tuloy na po dun. Kasi namulat po ako dun sa yung opportunity na yung ibang tao nga nakikita na may potential ako. Bakit yung sarili ko ayaw kong tingnan? Correct. Nang makilala ko si Ningning noong 2007, malinaw sa akin na tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. At kung meron man siyang natitirang pangarap, ito na lang ay para sa kanyang mga anak. Pero dahil din sa pangarap na ito, napatunayan niyang posible pa pala ang pagbabago. 14 years po ako naging basurera. 14 years ko pong ginawa yun kasama ng mga pamilya ko. 14 years kami kumain ng pagpag. Akala mo forever ng gano'n? Akala ko forever na gano'n. Kahit po sinasabihan ako ng mga pamilya ko na dyan na lang, akala nila masaya. Pero walang choice eh. Yun yung, yun yung mindset ko dati. Wala akong choice. Yun po kasi yun. Pero yung realization po, dapat yun, na ma-realize nyo na una, dapat magsikap. Hindi tayo dapat nananatili dun sa gano'n. Kasi, tao tayo, kaya eh. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.